Nang una siyang matuklasan na bulag, ang buong mundo ni A. Roberto de la Cruz ay nagdilim. Pero ang kadilimang iyon ang nagtulak sa kanya upang magtayo ng isang imperyo na nagbibigay liwanag sa buhay ng daan-daang kapwa niya isi. Mula sa pagiging tagagupit sa isang maliit na barber shop sa Tondo, ngayon, siya ang CEO ng isang multibilyong pisong kumpanya na ang misyon ay magbigay ng trabaho sa mga taong may kapansanan. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay Roberto. Lumaki ako sa Tondo, Manila. Mahirap kami. Sobra. Ang tatay ko, isang construction worker, at ang nanay ko, labandera. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kakaunti lang ang pagkain, laging may utang. Kaya maaga pa lang, natuto na akong kumayod. Natuto akong gumupit ng buhok gamit ang aming lumang gunting. 8 taong gulang pa lang ako, may sarili na akong barbershop sa gilid ng kalye, gamit ang isang upuan na kinuha namin sa tambakan. Ang bawat piso, itinutulong ko sa pamilya. Kahit na sa murang edad, alam kong ang tanging paraan para makaahon kami ay ang pagsisikap. At alam kong sa sipag lang may pag-asa pa. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, nang ako ay 14 na taong gulang, bigla na lang lumabo ang aking paningin. Hindi ko maintindihan. Sabi ng doktor, glaucoma daw. Unti-unti nawala ang liwanag sa aking mga mata. Akala ko katapusan na ng mundo. Paano na kami? Paano ako makakatulong sa pamilya ko? Isang gabi, habang nag-iisa ako, naririnig ko ang aking ina na umiiyak sa sala. Lumapit ako. Nanay, bakit ka umiiyak? Anak, paano na tayo? Paano ka na? Nanay, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ibig sabihin ito, wala na akong silbi. Humanap po ako ng paraan. May nakita po ako sa radyo, yung National Council on Disability Affairs. Pero Roberto, bulag ka na. Paano ka makakahanap ng trabaho? Nanay, kung nawalan ako ng paningin, hindi naman po nawalan ng pag-asa ang puso ko. Gagawan ko po ng paraan. Pangako. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Ang NCE pala ay may programa para sa mga yeye. Isa sa mga programa nila ay pagtuturo ng vocational skills. Doon ko natutunan ang massage therapy. Sa umpisa, mahirap. Ang daming nararamdaman sa paligid, ang ingay, ang amoy. Pero unti-unti, natuto akong gamitin ang ibang pandama ko. Ang aking mga kamay ang naging mga mata ko. Ang bawat ugat, bawat tensyon, nararamdaman ko. Nagtapos ako doon bilang top ng klase namin. Hindi nagtagal, nagkaroon ako ng part-time na trabaho sa isang spa sa Makati. Maliit lang ang sahod pero masaya ako. Nakakatulong na ulit ako sa pamilya. Pero may naobserbahan ako. Maraming kapwa ko bulag doon pero hindi lahat ay nabibigyan ng pantay na pagkakataon. May diskriminasyon pa rin. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, naisip ko, bakit hindi ako ang magsimula ng sarili kong spa? Spa na ang mga youth ang magiging bida. Kinabukasan, lumapit ako sa amo ko. Ma'am, may pangarap po ako. Gusto ko pong magtayo ng sarili kong spa. Roberto, seryoso ka ba? Saan ka kukuha ng puhunan? At paano mo imamanage ang isang negosyo na bulag ka? Ma'am, pwedeng po bang humingi ng tulong? Alam ko po ang hirap ng kapwa ko, yeh. Gusto ko po silang bigyan ng oportunidad. Hindi po ako hihingi ng pera, ma'am. Pwede po bang pahiramin niyo lang po ako ng ilang kasangkapan, at pwedeng po bang ako ang mag-supply ng mga therapist ninyo sa mga off-peak hours? Hindi ko alam, Roberto. Malaking risk yan. Ma'am, kung hindi po ako magta-take ng risk, mananatili po kaming ganito. Wala pong pagbabago.
Pakita ko po sa inyo, gagawin ko po ang lahat para magtagumpay. Pumayag siya. Sa tulong ng aking amo at ng ilang kaibigan sa Ginsie, nakakuha ako ng maliit na pwesto sa isang kanto sa Pasay. Ang pangalan ng SPA. Liwanag. Simula sa 3 masyus na kapwa ko bulag, at isang receptionist na may kapansanan sa pagdinig, unti-unti, lumaki ang liwanag. Ang aming mga kliyente humanga sa husay at sipag ng aming mga therapist. Ang salita ay kumalat. Mula sa 3 therapist, naging 5, naging 10, hanggang sa nagkaroon kami ng 5 branch sa Metro Manila. Ngayon, may mahigit 200 kaming empleyado, lahat ay UC. Ang Liwanag ay hindi lang SPA, isa itong pamilya. Isang patunay na ang kapansanan ay hindi hadlang sa tagumpay, kundi pwede pa itong maging daan patungo doon. Ang bawat empleyado may dignidad, may pag-asa, at may sariling liwanag. Mula sa pagiging simpleng tagagupit sa tondo, hanggang sa pagkawala ng paningin, at ngayon, isang C ng isang kumpanya na nagbibigay ng pag-asa sa daan-daang isi. Ang kwento ni Roberto de la Cruz ay isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakikita ng mata, kundi sa kung ano ang nararamdaman ng puso. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.